Itinataas ni Laurel ang braso at ipinahid ang manggas na blusa sa pawis na humalo sa ambon na bumabasa sa kanyang mukha. 5 minuta na siyang nakaupo sa driver seat at pilit pinapagana ang isip kung saang bahagi ng syudad may talyer na maaari niyang pagdalhan ng jeep. Sa unahan siya nakatigin, subalit ni hindi niya napuna ang papalapit na tow truck. Wala roon ang isip niya. "So, nandyan ka pa rin pala ha?" Si Ronan matapos patayin ang makina. At nang lingunin ni Laurel ang pick-up truck ay bumungad sa kanya si Ronan na nagulat pa siya. "At ano naman ang pakialam mo kung hanggang bukas ako rito?" Aniya at tinaasan ng kilay ang kaharap, hating that amused look on his face. Bumaba ng pick-up truck si Ronan at lumapit sa kanya. "Akala ko ba'y nag-aapura kang maayos ang jeep ng kuya mo? Bakit hanggang ngayon nakatanga ka dyan? Care mo?" Singhal ni Laurel dito. "At anong masamang hangin ang pumasok sa isip mo at nagbalik ka, aber? Para asarin ako?" Namewang si Ronan at tinitigan siya. "Gusto mo bang tulungan kita o ano?" Wika nito at humakbang patungo sa unahan ng sasakyan at pilis na inaalis ang nabaling tubo ng stop sign na bumagsak sa hood ng jeep. "Sikapin nating iangat ito," ani ni Ronan. Sa kabila ng pagkabigla ay mabilis na napababa ng jeep si Laurel at halos patakbong lumapit sa binata. She had to take advantage of Ronan's change of mood. Pumesto siya sa unahan nito at nakihawak sa tubo, uncaring kung magdikit man ang katawan nila. "Sandali, bibilang ako ng 3 at sabay nating iangat," wika nito. Nang hawakan ni Ronan ang tubo ay naramdaman ni Laurel na sumagi ang bisig nito sa kanyang likuran. She felt an odd tingle inside her, na biglang napagpasinghap sa kanya. At paanong wala siyang malanghap na masamang amoy mula kay Ronan, gayong puno ng grasa ang halos buong katawan nito. Ang nalalanghap niya mula rito ay ang stale scent ng perfume or aftershave or whatever na humalo sa panlalaking amoy nito. Muli ay sumagi ang bisig at tagiliran nito sa kanya. Funny, pero hindi niya gustong iiwas ang sarili. And she could tell that Ron was in pretty good shape. Dala ba ng workout sa gym o dahil sa uri ng trabaho nito? "Ano bang nangyayari sa akin?" Naipilig niya ang ulo. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Kinikilig ba siya o kinikilabutan? Basta ang alam niya ay nagtatayuan ang balahibong pusa niya sa batok. "Ready?" ani ni Ronan. 1, 2, 3, hila! Subalit ni hindi makuhang mag-ipon ang lakas ni Laurel. Her knees were melting. At lalong wala sa tubong bakal ang isip niya kundi sa lalaking nasa likuran niya. Ang katawa't braso nito ay sumasagi sa likod niya and the heat from his body seemed to seep through her. Ang hininga nito ay nalalanghap niya. At tila siya bagang pinapaypayan. Agad ang pagkislap ng mumunting apoy sa buong katawan niya. "Ano ka ba?" Banayad na singhal ni Ronan sa kanya. "Tumutulong ka ba o nagpapabigat?" "What?" she said idiotically. Manghang-mangha sa banyagang damdaming kumakalat sa katawan. Lord, where did it come from? May ilang segundo siyang tinitigan ni Ronan kapag kuway napapailing na bumitaw ito mula sa bakal. "Hindi ko kakayanin ang tubo na kasama ka. I thought it would be easier if we just pulled it together," he said in a voice laced with mild sarcasm. "I guess I have to use the chain block and boom." Bumalik ito sa pick-up truck at pinaandar ang makina. Inatras ang sasakyan sa mismong unahan ng jeep. Ibinaba ang kadena ng chain block at isinabit sa tubo. "Hoy, mahal na prinsesa, huwag po kayong tumangariyan," untag ni Ronan sa pagkakatanga niya. "Iatras mo ang jeep habang iniaangat ko ng dahan-dahan ang tubo, okay?" Tumango si Laurel lang wala sa loob. She could kick herself for being such an idiot. At kung sa ibang circumstansya nangyari ang nakakainsultong utos ni Ronan, then she would give him the tongue lashing he so deserved. But she was at his mercy at this moment. Mabilis siyang humakbang patungo sa Wrangler at sumampa roon. Pinihit ang ignition key. "Sabihin mo sa akin kung kailan ko iaatras." Inayos ni Ronan ang kadena. Hinila pa ikot ang kabilang dulo. "All right, pull back." Pinihit ni Laurel ang kambyo sa reverse at inapakan ang clutch. Gumiik ang Wrangler nang umatras kasabay ang pagtunog ng tubo at kadena.
at ilang sandali pa'y nakaalpas ang sasakyan mula sa tubo. Nakahinga ng maluwag na inihilig ng dalagita ang ulo sa headrest ng sandalan. Pumikit kasabay ng paghugot ng malalim na paghinga. May kung ilang sandali siya sa ganoong ayos bago nagmulat ng mga mata. Nasa tabi niya si Ronan. He was watching her. Ni hindi niya matiyak kung ano ang nasa mga mata nito. Was it admiration or what? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Agad ay nakadama siya ng self-consciousness. She was soaking wet at puno ng putik ang damit. Ang basang buhok niya ay nakaplaster sa mukha at ulo niya. She wasn't a sight to behold. Ito ang unang pagkakataong nakita kitang unglamorous, mahal na prinsesa, Ronan said in a huskier voice, a smile of admiration on his lips. Umangat ang kamay nito at bago pa makahuma si Laurel ay banayad na humaplos sa pisngi niya ang likod ng palad nito. Subalit sandali lang iyon at inalis din kaagad ng binata. Lord, you're beautiful. Hindi kayang sirain ng ulan at pawis ang mukha mo. Hindi malaman ni Laurel kung saan idadako ang paningin. Kahit kailan ay hindi siya nakadarama ng pagkailang sa flattery ng mga lalaki. Sanay na siyang pinapupurihan mula pa nang magkaisip siya. Why now all of a sudden? At bakit sa lalaking ito pa? At bakit naman po siyang-siya ang dibdib niyo sa papuri nito? Na para bang iyon ang unang compliment na tinanggap niya sa buong buhay niya? At bakit ang isang lalaking ito na baka lagi ang hawak sa araw-araw ay nagawang idaiti sa pisngi niya ang kamay ng ganoon kabanayad? She almost hadn't feel it, and yet it sent shivers down her spine. She cleared her throat at umayos ng upo. Thank you. Sa papuri o sa pagkakatanggal ng tubo? Tudyo ni Ronan. Hindi sumagot si Laurel. She was suddenly annoyed. Nangaasar na naman ang tinig nito. Paano ka ba naman kasing bumangga rito? Pabuntong hiningang tanong ni Ronan kasabay ng paglingon sa stop sign post. Di ba't ikaw rin ang nagsabi? Hindi ako marunong mag-drive. She snapped. But then she decided to change her tune. Bumalik si Ronan at tinulungan siya. That was something. Baka may pag-asa pang maayos nito ang sasakyan bago dumating ang kuya niya. So, aniya at tumingin dito. Ibig bang sabihin nito ay aayusin mo na ang jeep bago dumating ang kuya ko? Pwede ko na siyang hilahin. Ani ni Ronan na hindi direktang sinagot ang tanong niya. Pagkatapos ay maaari kong ipasuri ang body frame sa talyer at pa-realign ang bumper kung nawala sa alignment. What about the fiberglass? Perhaps I can do something about it. Hindi lang perhaps. Talagang gagawan nito ng paraan iyon sa sandaling sumang-ayon ang dalagita sa gusto nitong mangyari. Talaga? She knew she sounded desperate. She couldn't help it. Iyon naman talaga ang nararamdaman niya. After all, Ronan did have a heart. Kailangan ba talagang maayos kagad itong sasakyan ng kuya mo? Panansya ni Ronan bago nito sabihin ang kapalit ng tulong na hihingi ni Laurel. Hindi nito gusto ang ideyang may kapalit ang tulong nito. But desperate situation needed desperate measures. Please Ronan, kung sino man ang gagawa ng jeep, pwede ba siyang mag-overtime just for me? Hindi ko alam kung anong gagawin ni kuya kapag nadatna niya ang jeep na ganyan. My brother's not going to trust me ever with anything again. Iyon ang higit niyang ipinag-aalala. Tinulungan siya ng kuya niya nang sabihin niyang sali pa siya mag-aaral. Tapos heto sumuway siya sa bilin at nadisgrasya pa niya ang jeep nito. Besides, patuloy niya, this jeep, it's his prized possession. I really messed up. Hindi mapigilan ni Laurel ang panginginig ng tinig. Hindi niya alam kung maiiyak siya o ano. Kaya kong mag-overtime just for you, sweetheart. Mabilis na tugon ni Ronan. Hinaluan ng tukso ang tinig. Nararamdaman nitong iiyak anumang sandali si Laurel kapag inasar pa niya. But, she braced herself. Alam niyang may kasunod na kondisyon ang tono ng tinig ni Ronan. Depende. Depende saan? Here it comes. Depende sa'yo. And what is that supposed to mean? Actually, Laurel, may problema rin ako. Simula nito. At kaya ako bumalik ay naisip kong baka maaari tayong magtulungan.
I mean, tutulungan kita sa problema mo. Tutulungan mo ako sa akin. A trade actually. Pagpapaliwanag ni Ronan. Nakaramdam ng pagkabog ng dibdib si Laurel. Trade? Ano ba ang gustong sabihin ni Ronan? Problema? Tungkol saan? Sa grades mo ba? May bagsak ka ba? Well, kung iyon ang problema mo, baka matutulungan kita. Sandy, she's my friend. Professor ang kapatid niya sa school. Baka nga professor mo pa eh. Umaasa ang dalagita na sana nga ay iyon ang problema ni Ronan. Dahil alam niya sa sarili niya na yun lang ang tulong na kaya niyang ibigay. I don't have any problem with my grades, sweetheart. I could make it to the top 5 kung gugustuhin ko. So definitely wala akong bagsak na grades. Amused na sagot ni Ronan. But I need something and you need something. At naisip kong kailangan natin pareho ang tulong ng isa't isa. Iyon ay kung papayag ka. Payag ako anything. She answered hastily. Then she paused for a second nang maisip na baka kung anong hihilingin ni Ronan. Huwag mo lang hihilingin na alam mo na. She shrugged her shoulders nervously. It's definitely a big no. Napataas ang makakapal na kilay ng binata. Gustong matawa sa ibig tukuyin ni Laurel at sa pagkailang na kumalat sa magandang mukha nito. And he was insulted at the same time. Not that he didn't want it. Yun ay kung malayang ialok sa kanya. Dahil gusto nilang pareho. Hindi para ipambayad kapalit ng kapirasong tulong. Ang akala ko'y nadudumihan ka lang sa katawan ko. Pati pala isip ko'y inisip mong marumi rin. Umiling ito. Dismayed. Hindi yun ang tulong na hinihingi ko. Then what? Sabihin mo na. Okay, here's the deal. Hahanapan ko ng bagong fiberglass ang jeep ng kuya mo and I'll fix it over time if you pretend to be my girlfriend for at least a day. Hindi agad nakakuha ng maisasagot si Laurel sa pagkamangha. Hindi niya rin alam kung matatawa siya. Girlfriend? Ni Ronan? The guy who had just met her and already insulted her about 10 times? Oh, tinangahan mo na naman ako. Untag ni Ronan. Anong ibig mong sabihin? Nananansyang tanong niya. Girlfriend, you and me. Alam ko kung anong ibig sabihin ng girlfriend, Ronan. She said impatiently. Ang gusto kong malaman ay kung bakit wala ka bang girlfriend? Hindi gustong paniwalaan ni Laurel na wala itong girlfriend. Ngayon at natitigan niya ng husto si Ronan sa malapitan, hindi lang ito basta gwapo. The man was drop dead gorgeous. Those dark and expressive eyes could melt any woman's heart in no time at all. Right now wala. Gusto mong paniwalaan ko yan? You must, Laurel, wika nito. His voice was so sexy as he uttered her name at sandaling nataranta si Laurel. Hey, are you listening? Sure. So wala kang girlfriend? Right now wala. Naiiritang pag-ulit nito. Bakit lagi na lang tila nawawala sa sarili ang mahal na prinsesa mula pa kanina? Kaya ko nga sinasabi sa iyo ang proposisyon na ito. At hindi ko kailangan magpaliwanag sa iyo sa circumstansya kung bakit wala akong girlfriend ngayon. Ang gusto kong malaman ay kung payag ka o hindi na magpanggap na girlfriend ko sa kasal ng tito ko sa susunod na Sabado. Muli wala agad na mahagilap na sagot si Laurel. Tinitigan niya si Ronan. Kapag kuway ibinaling ang tingin sa Wrangler jeep. Pinagmasdan ang damage na nagawa niya sa harapan niyon, lalo na ang fiberglass hood. At muli ibinalik ang mga mata kay Ronan. Nagtagal doon. Ronan wasn't exactly her idea of a great boyfriend. No doubt of his attraction, but he wasn't her type. Gusto niya sa lalaki ay maputi, iyong mestizo at very neat. But Ronan was dark and rugged, in a certain way dangerous. At alam niyang may makisig na pangangatawan si Ronan. Nadama ng likod niya iyon kanina. But they had nothing in common. Obvious naman sa una pa lang na magkita sila. Hindi nila gusto ang isa't isa. And he didn't hang around with anyone she knew. Just as a student she knew didn't hang around with Ronan's group. Not even some of Rica's friends. On the other hand, isang araw lang naman ang hinihiling nito kapalit ng pag-ayos ng sasakyan ng kuya niya.
na sa sandaling iyon ay ang pinakakailangan niyang mangyari. Kaya ang bargain ay hindi na masama. Bagaman natitiyak niyang katakot-takot na pintas ang aabutin niya kapag nalaman ng mga kaibigan niyang naging boyfriend niya si Ronan kahit isang araw lang. Physically ay walang problema kay Ronan. Subalit pagdating sa character ay may naririnig siyang hindi maganda sa reputasyon nito. Kahit nga ba hindi siya natitiyak kung totoo ang mga iyon. Isang araw? She blurted. Bakit ganyan ang tono mo? Naiirit ang tanong ni Ronan. Na para bang death sentence yung isang araw na makasama mo ako. For all you know, baka nga mag-enjoy ka pa. Oh sure, she said sarcastically. Ang magpunta sa kasal na wala akong kakilala kahit na sino'y wala nga ba akong kakilala doon, natitiyak mo? Natitiyak kong wala. Pampamilyang okasyon iyon at ganoon may hindi ang buong miyembro ng pamilya'y naroon. His sisters Viola and Charlize were out of the country with their husbands. Ganon din ang nakakatandang kapatid ni Arthur who couldn't make it to the wedding dahil manganganak anumang oras. Kaya malamang na hindi naman maraming bisita ang naroon. Kung sa bagay, mabuti na ngang walang makakakilala. Wait a minute, Ronan said irritably. At sa mapanganib na tono'y idinagdag. Do you think you're too good to be seen with me? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nauutal na sagot ni Laurel. Nataranta siya sa biglang panliliit na mga mata nito. And I don't have all day to ask for your approval, Your Highness, he said in mild anger. Kung ayaw mo ay sabihin mo, hindi ako mamimilit. As if I have a choice, she thought as she rolled her eyes heavenward. But promise me you'll have the jeep back by Monday morning. I promise. Pabagsak nitong sabi. Itinago ang relief na nararamdaman. And you have to promise you won't back out on me next Saturday. Now, let's seal the bargain. Ibinigay nito ang marungis na kamay sa kanya at tinanggap naman ni Laurel. She was surprised how strong a grasp he had. At parang hindi pa niya gustong bumitaw ng hilahin na ni Ronan ang kamay nito. I'll tow this jeep at ihahatid na rin kita sa inyo. Ani ni Ronan at sumampa na sa likuran ng truck upang ihanda ang kadena na gagamitin sa paghila. Laurel frowned at nag-aalangang titigan ang tow pick-up. Muling gumuhit ang iritasyon sa mukha ni Ronan. Ipagpatawad niyo mahal na prinsesa. Ang tow truck na ito ang available kong ipanghahatid sa inyo. Pero kung ayaw mo naman maglakad ka. Pasinghal na sabi ni Ronan at naunang sumakay. Pabagsak na isinara ang pinto ng pick-up. Hindi niya gustong maglakad, malayo na ang labas ng subdivision. Kaya agad na kinuha ni Laurel ang plastic shopping bag na isiniksik niya sa ilalim ng upuan upang hindi mabasa. Sinulya pa niya ang wristwatch. Meron na lang siyang 1 oras para gumayak para sa party. Gusto niyang mainis. Kung hindi dahil sa party na ito, hindi sana nangyayaring ginamit niya ang jeep ng kuya niya at hindi sana siya nabunggo. At kung hindi dahil sa nympha na iyon, hindi sana ako magsa-shopping at hindi sana ako makukompormiso sa alok ng masungit na lalaking ito. Aniya sa sarili habang isinampa ang sarili sa loob ng truck. Magpanggap na girlfriend ng barumbadong ito? Well, maybe it wasn't such a bad idea. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.